Hi! San ka po sa Spain? Maganda ba dyan manirahan for good? Okay. Thank you for the wonderful question, Jonah. So, ayan. Yes, taga Madrid, Spain ako. Dito ako nakatira ngayon. For how many years na? Siguro, magsi 7 years na ako dito. 6 years, 7 years. Yes, 2017, March 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Magsi 7 years na pala ako dito. So, ano yung tanong mo kung maganda ba dito sa Spain? Oo naman, ganda dito sa Spain. Maganda manirahan dito. Isa-isahin natin. Unang-una, libre ang pagpapa-hospital dito. Okay, basta nagbabayad ka ng SSS. Pangalawa, maganda ang transportation. Ang masasabi mo, kung gusto mo ng kotse, masasabi kong luho na lang siya. Dahil yung bus dito, yung train dito, napakaganda. Makikita mo yung bus, kung anong oras darating. Kahit nasa bahay ka pa lang, meron kang application, makikita mo na kung malilate ka ba or what. And then on time talaga yung mga bus at mga train dito. Maliban na lang kung nagkaroon ng aberya. Then, mura lang ngayon ngayong taon. Actually, simula pa nung mga nakaraang buwan or taon, dahil nagka-pandemya, mas naging mura lang yung bayad sa mga card para makasakay ka ng unlimited sa bus at sa train. Yun. Ganong kaganda, Lods. At isa ang Spain sa pinakamagandang train service sa Spain. Sa buong mundo. Okay? Pagdating naman sa pagkain, mas mura sa Spain dahil sa iba pang European Union na bansa, ang Spain talaga ang mas may murang mabilihin. Hindi katulad sa France, lalo na sa Switzerland. Pag nanggaling ka doon sa France, sa Switzerland, then napunta ka dito sa Spain, masasabi mong mas mura talaga dito sa Spain. And then, pagdating naman sa salita, syempre, Espanyol. Kailangan natin matuto mag-Espanyol. Kaya napapansin ninyo, nabubulol na ako kasi minsan, dahil sa tagal mo na dito, ginagamit mo din ng Spanish, hindi mo na alam, naguguluhan ka na kung ano na yung next word na sasabihin mo. Kung Spanish na, English or Tagalog. Kaya gulo-gulo na yung salita ko. Kailangan mo matuto mag-Spanish dahil syempre dito ko nakatira. Lahat ng mga kasalamuha mo, puro Espanyol. Hindi sila maalam or di sila magaling mag-English. Iilan lang yung mga nakakasalamuha ko o nakikilala ko na nakakapag-English. Kahit professional sila, hindi sila nakakapag-English. Yung iba, hindi lahat. Okay? Pero majority sa kanila, masasabi ko na mababa ang level ng English skills nila. Okay? So, kailangan tayo pa din yung mag-adapt. Tayo pa rin yung kailangan matuto talaga ng Spanish. Kahit anong galing mo sa pag-i-English, hindi mo magagamit yan talaga dito. Kailangan mo pa rin talaga matuto Spanish. Pero ngayon, mas yung mga bata, dahil ang dami nang Pilipino kaya gusto ng mga amo, lalo na sa mga kasambahay, English lang. Kasi alam mo bakit? Nagbe-benefits yung mga anak nila. Natututo mag-English. Kaya gusto nila mga Pilipino. Dahil magagaling ang mga Pilipino, karamihan sa ating mga Pilipino, magaling mag-English. Okay? Then next, ano pa ba? Quality life. Oo, kung pagdating sa security, daming mga police dito, kahit maglakad ka ng gabi dyan, mas safe, hindi mo mararamdaman. For example, kami dito, katabi namin, parke. Kahit anong oras pa yan, kahit sabihin natin na alas 3 ng madaling araw, kaya kong maglakad dyan. Hindi ka mag-iisip na merong mga hold up sa'yo, ganyan. Pero meron din namang area talaga na merong mga magnanakaw. May mga nangahablot. Okay? Tapos, meron din talagang, alam ko meron din ng mga hold upper pero di na mga tago-tago, yung mga area na may magugulo. Actually, yung mga magugulo dito, yung pa yung mga tao na dayuhan, yung mga galing sa ibang European country na pupunta rito. Pero mga Espanyol, masasabi ko, ang mga Espanyol, mababait.
para sa akin. Sa mga na-encounter ko, napakagalang nila. Yun nga lang, ma-misinterpret mo lang kasi ang taas ng volume or ang taas ng boses nila. Akala mo, nagagalit sila sa iyo. The way sila magsalita. Pero dapat, syempre, kailangan marunong ka magsalita para alam mo kung ano na yung sinasabi nila. Kasi dapat alam mo din kung sinasabihan ka na ng hindi maganda. Kaya isa sa pinaka-importante, matuto ka mag-Spanish. Ano pa ba? Pagkatapos ng mga ilang taon, ang Spain ang pinaka mas madali ka talaga magkakaroon ng residence visa. Pwede ka maging residente ng Espanya. Nagbibigay sila, hindi sila yung tipo ng bansa na kapag wala kang papel or TNT ka, isa-isahin nila yung mga lugar, hahanapin ka nila, huntingin ka nila. Hindi. As long as na hindi ka gumagawa ng masama, syempre, nasa ibang bansa ka, gagawa ka pa ba ng kalokohan? 'Di ba? Hindi ka nila uhulihin. Kasi 'di ba may mga ganung bansa, talaga hinahanap nila yung mga walang legal documents, na hindi po pwedeng magstay dito or magtrabaho dito. Pero dito sa Spain, hindi. Pero minsan meron mga bigla na lang random check ng mga tarjeta or ng mga card kung may permit ba sila dito mag-stay. Pero hindi nila kayo agad-agad ibaban or ikukulong. Actually, sabi pa nga ng iba, tutulungan pa kayo ng mga polis, o ganito gawin mo para maging legal ka dito. Ganun sila kabait, mga lods. Pero hindi ko ina-encourage yung iba na pumunta rito, makipagsapalaran dito, at mag-TNT dahil pagkatapos ng mga 3, 4, 5 taon, pwede kayo magpapel. Hindi ko kayo ina-encourage dahil mahirap yung ganong klaseng sitwasyon. Pero, ang dami ang dami mga Pilipino talagang nakikipagsapalaran dito, Lods. Mga kwento-kwento nila. Kasi marami ako nakikilala. Oh, paano ka napunta dito? Ganyan. Meron galing sa basta nakapunta sila dito. At ngayon, nagkaroon sila naging legal na sila. Dito na sila naninirahan, dito na sila nagtatrabaho. Ano pa ba? Pagdating sa bahay, ayan, sa bahay, medyo may kamahalan nga lang talaga. No, kasi i-compare mo talaga ang euro sa peso, masasabi mong mahal. Katulad itong bahay namin, nagre-rent kami na nasa 40,000 pesos or 750 euro. Masasabi kong mura na yun, mura na yun. Kasi tagal na rin namin dito 5 years na rin kami dito sa bahay na to. Pero yung iba kasi, syempre nagtataas. Maabot na ng 900 euro to 1,000 euro pataas. Nasa 60,000 pesos hanggang 70, 80,000 pesos per month na yun, mga lods. Ano pa ba? Ayan. Pagdating sa kapag halimbawa professional ka sa Pilipinas, doktor ka sa Pilipinas, ang alam ko, yung mga professional sa Pilipinas, pwede nila ma-absorb dito pero kailangan nila mag-aral. Kasi alam mo nyo naman, iba yung standard ng education ng mayayamang bansa katulad ng Spain kesa sa standard natin pagdating sa edukasyon sa Pilipinas. Gets nyo yun? Kumbaga, hindi nila kinikilala agad-agad yung natapos ninyo sa Pilipinas. Kailangan makapasa muna kayo sa standard nila. Meron silang mga test, meron silang mga exam. Yun ang pagkaalam ko. So, correct me if I am wrong. Okay, Lods? So, overall, masasabi ko na maganda tumira dito sa Spain kumpara sa ibang European country. At pagdating sa weather, merong winter, spring, summer, and fall. Ngayong panahon na to ay winter pa rin. Pagdating sa may enjoy nyo. Kaso nga lang, ang downside kapag summer dito, masasabi kong mas mainit pa sa Pilipinas. Pero ang summer dito ay dry. Sa atin kasi, ang summer sa Pilipinas is malagkit. Mapapansin nyo yun once tumira kayo na matagal sa ibang bansa pag uwi nyo ng Pilipinas. Mapapansin nyo ang lagkit sa katawan kapag summer. Ayun, Lods. Masasabi ko na maganda dito sa Spain. So, kung meron kayong chance magbakasyon dito. Kaya nga pala nakabili dito si Bea Alonso, di ba, ng property niya. Pero sa kanya, golden visa. Ibang topic na yun, mga Lods. So, try nyo bumisita rito sa Spain. Kita tayo, Lods.